Siya ay isang pianista at galing sa mayamang angkan, ngunit sa araw ng kanyang kasal, nalaman ng ama na nabankrupt ang kumpanya sa pagkabigla, pumanaw ang ama. Dahil dito, umurong ang pamilya ng mapapangasawa, naiwang luhaan at hikahos, lumipat siya sa bayan ng Yunpo, kung saan nakilala niya ang misteryosong lalaki na si Sun Woo-jun. Si Rera ay anak ng isang negosyante. Kilala siya bilang mahusay na pianista. Kahit nawalan ng ina noong ipinanganak, hindi naghirap si Rera dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kahit mayaman, hindi mayabang si Rera. Siya ay mapagkumbaba at masayahin. Dahil sa edad niya, hinimok ng ama si Rera na magpakasal sa nobyo niyang si Bang Yona, isang doktor. Sa totoo lang, hindi niya mahal ang lalaki, pero tiwala siya sa pinili ng kanyang ama. Ngayon naman tungkol kay Sun Woo-jun, isang gwapong lalaking nagtatrabaho bilang karpintero. Pagkakuha ng sweldo, nagmadali siyang umuwi sa kanyang tinutuluyan. Sa daan, nakita niya ang isang aksidente kung saan nabangga ng rider ang tindahan ng prutas. Nagmamadali pala ang lalaki dahil may ihahatid na bulaklak sa kasal na malapit nang magsimula. Si Jung, handang tumulong, ay pumunta sa gusali malapit sa kasal ni Rera. Nagulat sa estranghero, hindi komportable si Rera at pinaalis si Jung. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng pagdurugo ng ilong ni Jung. Bago magsimula ang kasal, nag-alala si Rera dahil wala pa ang kanyang ama. Nalaman ni Rera na inatake sa puso ang kanyang ama sa reception hall. Ang sakit niya ay dahil sa kumpanyang bangkarote at walang natirang ari-arian. Umabot ang tsismis sa mga bisita, kabilang ang pamilya ni Yona. Inalis agad ng ina ni Jongnam ang anak at balak kanselahin ang kasal. Sa ospital, kinailangan ni Rera pakawalan ang ama nang hindi ito nailigtas. Nabalitaan ni Jong na tumakas ang nobyo nang malaman na bangkarote si Mr. T. Ilang buwan na pala tumatakas si Jong mula sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, hinabol si Jong ng dalawang malaking lalaki hanggang sa isang taguan. Ipinadala sila ng ina ni Jong para ibalik agad ang anak dahil uuwi na ang ama niya sa Korea. Mukhang hindi alam ng ama ni Jong na tumakas ang anak dahil sa isang problema. Ang sekretarya ng ama ni Rera, si Ji-man, ay sinubukang pakalmahin si Rera. Binigyan niya si Rera ng 100 milyong at pinakiusapang magtago dahil binabantayan siya ng mga taga-singil. Lalo pang nalungkot si Rera dahil naibenta na pala ang kanilang bahay. Dala ang pera at kotse, si Ji-man ay umaasang makakaligtas si Rera mag-isa dahil wala siyang kamag-anak. Kailangang tanggapin ni Rera na hindi siya makadadalo sa libing ng kanyang ama. Makalipas ang ilang panahon, naghanap si Rera ng matitirhan. Sa wakas, nakahanap siya ng apartment na mauupahan. Kinabukasan, malas niya at naloko siya ng isang ahente ng real estate. Ngayon, di niya alam saan humingi ng tulong dahil di niya makontak si Ji-man. Nang araw na yon, nakita siyang bumisita sa puntod ng mga magulang para maglabas ng sama ng loob. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Yun-ah sa kalagayan ni Rera. Pero laging pinagbabawalan ng nanay niya na kontakin si Rera dahil baka madamay sa utang ni Ji-man. Matapos tumakas sa dating boarding house, may bago ng murang inuupahang tirahan si Jong sa labas ng Anpo City. Dahil sa kagwapuhan niya, nabaliw sa kanya ang babaeng si Ham at laging binibigyan siya ng pansin. Isang araw, nakatanggap si Rera ng mensahe sa social media mula sa account na Twinkle Star. Hiniling ng tao kay Rera na pumunta sa labas ng lungsod kung kailangan niya ng tulong. Umaasang may matutulong, nagmaneho si Rera papunta roon. Akala niya kilala ng tao ang kanyang ama. Noon nagbibisikleta si Gayon papunta sa trabaho. Naaksidente siya sa kotse ni Rera na biglaang nawalan ng kontrol. Sa ospital, sinuri si Rera ni On-seok, punong doktor at kaibigan ni Yeonam. Nasugatan si Rera sa leeg at nakakast ang dalawang kamay niya ng ilang linggo. Pagkatapos asikasuhin si Rera, nag-alok si On-seok na gamutin din si Gayon. Pero tumanggi si Gayon at inasikaso ang sariling sugat sa banyo ng ospital. Nagulat si Rera nang magising at makita si Gayon una sa lahat. Nakilala niya ito dati sa kanyang kinansela na kasal. Naawa si Gayon sa kalagayan ni Rera kaya tinulungan niya ito sa ospital. Nang gabing iyon,
Ikinuwento ni Rera bakit siya pumunta sa lungsod. Pero kinansela ng taong pupuntahan niya ang appointment dahil aalis. Naramdaman ni Rera na nasayang lang ang kanyang pagsisikap pagkalabas ng ospital. Noon, gusto ni Gion humingi ng bayad dahil nasira ang bisikleta niya. Nangako si Rera na babayaran lahat pag gumaling na siya gamit ang pera sa pagbebenta ng kotse. Pumayag si Gion na hintayin si Rera sa ospital dahil umaasa si Rera sa kanya. Kinabukasan, may bagong pasyente sa kwarto ni Rera. Inakala ng babae na mag-on sina Rera at Gion dahil bagay sila. Sabi ni Gion, biktima siya ng aksidente at may utang na loob si Rera sa kanya. Matiyaga, inaalagaan at pinakakain ni Gion si Rera, bumibili pa ng pamahid. Pero kailangan din ni Gion magtrabaho sa food stall at tindahan. Sa ospital, tinanong ni Eon Seok si Gion bakit handa siyang alagaan si Rera. Hindi komportable si Gion kasi akala ni Eon Seok na kilala na niya si Gion dati. Nag-alala si Hayong sa kalagayan ni Gion buong araw. Pero masaya siya nang bumalik si Gion sa kanyang boarding house. Nang di man lang tinanong kung may problema si Gion, binigyan siya ng brochure para sa part-time na trabaho sa susunod na 2 araw. Sa totoo lang, nag-aalangan si Gion dahil kailangan niyang iwanan si Rera ng ilang araw. Pero dahil kailangan niya ng pera, sa huli tinanggap ni Gion ang trabaho. Nag-iisa habang naghihintay kay June, nanood si Rera ng musikal sa lobby ng ospital na nagpaalala sa kanya ng panahong tumutugtog siya ng piano. Lumapit si Yoon Seok at hinikayat siya, sinasabing makakatugtog pa rin si Rera ng piano kapag gumaling na ang kamay niya. Lumabas na maraming oras pala ang kailangang ilaan sa trabahong inaalok sa brochure, kaya napagod si Gion. Sa huli, umalis si Gion sa briefing session na nagdulot ng kaunting gulo. Pagod at lutang, bumalik si Gion sa ospital at nakita sina Rera at Yoon Seok na magkasama. Agad na isinama ni Gion si Rera sa paglakad sa paligid ng ospital para magpahangin. Habang nagbibisikleta, umiyak si Rera dahil nawala si Gion ng 2 araw nang walang paalam sa panahong kailangan niya ito. Kahit hindi pa sila matagal magkakilala, itinuturing na ni Rera si Gion bilang kanyang matalik na kaibigan. Inisip niyang himala ang kanilang pangalawang pagkikita. Naawa rin si Gion kay Rera nang malaman ang tungkol sa mga problema sa pamilya at nabigong kasal dahil sa arranged marriage. Pagkatapos dinala ni Gion si Rera sa salon ng kapitbahay, si Mrs. Gion, para ayusin ang buhok ni Rera dahil ito'y mukhang magulo. Nag-alala si Dongnam sa pagkawala ni Rera, kaya't nagtanong sa mga kaibigan nito, ngunit walang nakuha. Inimbitahan ni Yangnam si Eun Seok sa kanyang opisina para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kakaiba, alam pala ni Eun Seok na si Rera ang nobya ng kanyang kaibigan. Hindi sinabi ni Eun Seok kay Yangnam na ginagamot si Rera sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Sa pag-uusap na ito, nalaman na kakatapos lang ng diborsyo ni Eun Seok. Kinabukasan, nangutang si Rera kay Gun para bayaran ang mga gastos sa ospital. Sa oras na iyon, kinailangan ni Rera na maging matiyaga dahil kailangan pa ring ilagay ang kanyang kaliwang kamay sa isang cast at mawawala lamang makalipas ang 1 linggo. Sa panahong iyon, sinundan ni Yoon Seok si Rera saan man siya magpunta, na humantong sa kanya sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Gion. Hindi komportable si Gion dahil lagi siyang sinusundan ni Rera kahit saan siya magpunta. Sa wakas, hiniling niya kay Rera na hintayin si Mrs. Salon ni Jin. Nangako si Gion na hahanap siya ng matutuluyan kay Rera pagkatapos niyang makaalis sa trabaho. Nang makarating siya sa salon ni Jin, sinabi ni Rera na bagong residente siya sa kapitbahayan. Ang kagandahan ni Rera at ang mga branded items na ginamit niya, nagulat si Jin. Pagkatapos ay sinubukan niyang linlangin si Rera sa pamamagitan ng pag-aalok ng hair treatment sa ilalim ng pagkukunwari ng murang presyo. Tiyak na natukso si Rera. Inamin ni Rera kung wala siyang pera. Nang makita si Rera sa salon ng kanyang ina, hindi gaanong natuwa si Hayong. Sa paghahanap kay Rera ay nanghihiram ng pera, sinabi ni Jin sa kanyang anak na si Rera na bagong residente si Rera, kaya kailangan niyang maging magalang. Nagkagulo ng pilitin ni Hayong si Rera na magbayad ng gastos sa paggamot. Sa tamang pagkakataon, dumating si Gion para ayusin ang problema. Sa harap ng lahat, ipinakilala ni Gion si Rera bilang nobya niya na titira sa kanya. Dahil dito, nagselos si Hayong at hindi makatulog ng maayos. Dahil walang kwarto si Gion, naglagay siya ng pansamantalang kutsyon para kay Rera. Bilang matagal ng tagahanga, iniisip ni Eun Seok si Rera at balak hanapin gamit ang alam na address. Sa wakas, natagpuan niya ang lugar na naging salon pala ni Mrs. Jin.
Akala ni Hayong masama si Eunseok, kaya sinuntok niya ito. Bigla nilang narinig ang sigaw ni Rera mula sa lugar ni Geon. Nagulat pala si Rera dahil nakita niya si Gyun na walang damit sa harap niya. Ang totoo, kukunin lang ni Gyun ang basong nahulog malapit sa kama ni Rera. Sa huli, ipinaliwanag nila ang hindi pagkakaunawaan, pati na rin si Eunseok na nagsabi ng layunin ng pagbisita. Inamin ni Eunseok na nag-aalala siya sa pasyenteng maaaring mamanipula ng bagong kakilalang lalaki. Ngunit nang malaman na mabait si Gyun, nagpaalam si Eunseok at pinaalalahanan si Rera sa susunod na check-up. Dahil hindi komportable si Hayong, sinabi ni Rera na isang gabi lang siya at maghahanap ng ibang tirahan bukas. Inalok ni Hayong si Rera na umupa ng kwarto sa kanyang bahay. Ngunit dahil walang kita, tumutol si Mrs. Jin at pinalayas si Rera. Nang gabing iyon, nawala si Rera pabalik kay Gyun. Nakita siyang malungkot sa dulo ng kalye. Nang malaman na wala si Rera, nagpanik sina Gyun at Eunseok. Nang makita si Gyun na hinahanap siya, naantig si Rera dahil siya lang ang makakapagpahiram ng pera. Tiniyak ni Geon na babayaran niya ang upa at lahat ng gastusin kay Mrs. Jin habang nasa bahay niya si Rera. Habang lalong umaasa si Rera sa kanya, mas lalo namang natutuwa si Geon. Kahit galing sa mayamang pamilya, okay lang kay Rera ang manatili sa kwartong parang bodega. Nang gabing iyon, siniyasat ni Hayong ang social media ni Rera. Sa huli, naniwala siyang anak si Rera ng may-ari ng isang kumpanya ng cosmetics. Kinabukasan, nagising si Rera at kumain ng inihanda ni Mrs. Jin. Ang inosensya at paraan ng pagsasalita ni Rera ay nagpapula kina Mrs. Jin at Hayong dahil pinuri niya silang magaling sa maraming bagay. Nang araw na iyon, naisip ni Rera mag-apply bilang guro ng piano. Ngunit dahil nakakaspa ang kamay niya, kukunin lang siya kapag gumaling na. Bumalik si Rera sa salon ni Mrs. Jin, kaya nagtanong ang ibang customers, sino si Rera? Ikinuwento ni Rera ang drama ng pamilya niya, kung paano nabangkarote ang kumpanya nila habang pumanaw ang kanyang ama. Iminungkahi nila kay Rera na hanapin si Secretary Moon, pero kumbinsido si Rera na si Secretary Moon ay tapat at hindi magtataksil dahil nasa kanyang bayan siya. Hindi alam ni Rera na si Secretary Moon pala ay nasa cruise ship at nagluluksuri. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kinalaman ni Secretary Moon sa pagkalugi ng kumpanya ng ama ni Rera. Samantala, nagalit si Mrs. Yoon Sil sa taong nangakong hahanapin si Jeon. Pinantaan niya si Kim In-sa na hanapin agad si Geon bago bumalik ang ama. Nausisa si Rera sa background ni Geon, may English textbooks kasi siya. Nakita niya litrato ni Geon nung estudyante pa, pero pinagalitan siya nito. Dahil sa ugali ni Rera, walang pakundangan sa kanya ang kaibigan niyang si Seongi. Pinag-usapan nila ang mga talento ni Geon. Bukod sa maraming wika, magaling din siya sa math at sports. Pero sabi ni Geon, hanggang middle school lang siya mag-aaral. Nang gabing iyon, nabalitaan ni Geon na ang aso ni Rera sa klinika ay maaari nang umuwi. Subalit si Mrs. Jin ay tumutol sa pagdala ni Rera ng alagang hayop sa bahay. Dahil naawa kay Mimi, sa huli pumayag si Geon na alagaan ito. Samantala, si Bongsyok ay nagkasakit dahil sa pag-inom ng maraming gamot araw-araw. Iyon ang araw na hinihintay ni Rera dahil tatanggalin na ang kanyang cast. Alam na gumaling si Rera, hinamon siya ni Haeom na patunayan kung siya'y pianista nga. Dinala nila si Rera sa parke kung saan may pampublikong piano. Nang makita ang kahangahangang pagtugtog ni Rera, naniwala na sila sa kanya. Halos araw-araw, pumupunta si Rera sa parke at nagpo-post nito sa social media. Nag-alala si Geon dahil gabi-gabi nang nagpa-practice si Rera hanggang hating gabi. Gusto ni Geon bumili ng piano para kay Rera, ngunit kulang ang kanyang ipon. Minsan, tumugtog si Rera hanggang gabi. Nag-alala si Geon na di makasama dahil sa trabaho. Minsan, naghinala si Rera sa matandang may kariton na biglang lumapit sa kanya. Gusto pala ng matanda na tumugtog si Rera ng kantang nagpapaalala sa yumaong asawa. Naantig si Rera dahil ang matanda ang unang umiyak sa kanyang pagtatanghal. Nang gabing iyon, si Geon,
Bagong uwi mula sa trabaho, ay nilapitan ng misteryosong tao. Ang taong nakilala pala ni Geun ng gabing iyon ay si Eun Seok. Una, naghinala siya at inakusahan si Eun Seok na ilang araw siyang sinundan. Nakatira pala si Eun Seok kasama si Jin Yang Jan kung saan nakatira rin si Rera. Nang mapagtanto, hindi komportable si Geun sa ugali ni Eun Seok kaugnay kay Rera. Dumating ang unang araw ng trabaho ni Rera, pero nadismaya siya nang magbago isip ang babae. Inamin ng babae na wala ng bakanting trabaho sa ngayon. Hindi na wala ng pag-asa, maghahanap pa rin ng trabaho si Rera. Kahit mahiya siya sa harap ni Nagyun at Kingango, sabi ni John, may trabaho na raw siya. Nang makita ang lungkot ni Rera pagbalik, nalaman ni Gyun na kinansela pala ang trabaho niya. Ang silid na inihanda ni Gyun para kay Rera ay nakatulong maibsan ang kanyang kalungkutan. Pinayagan ni Gyun si Rera manatili kung nami-miss niya si Mimi. Nagulat sila sa padala ng may-ari ng Tanggala Star account, isang piano. Hiniling ng may-ari ng account na makipagkita kay Rera sa loob ng 2 linggo. Di man kilala ang nagpadala, nagpapasalamat si Rera dahil di na kailangan pumunta sa parke. Kinabukasan, may kahinahinalang tao sa parke na posibleng siya ang nagpadala ng piano. Sa huli, naisip ni Rera magbukas ng piano lessons sa bahay ni Gion. Matapos mahanap ang perpektong pangalan para sa kanyang paaralan ng musika, nagdaos si Rera ng grand opening na inisponsor ni Jun. Inanyayahan niya si Yoon Seok na dumalo sa event. Minsan, nabighani ng alindog ni Yoon Seok ang iba pang mga babae ni Mrs. Jin. Minsan ay pinasalamatan ni Yoon Seok si Jun dahil lubos siyang nakikiramay sa sitwasyon ni Rera. Dahil dito, nagtataka si Jun kung bakit nag-aalala si Yoon Seok kay Rhea na pasyente lang niya. Sinabi ni Yoon Seok na dumalo siya sa nabigong kasal ni Rera. Noon nalaman ni Jun na si Yoon Seok ay doktor na nakatira rin sa parehong gusali niya. Matapos ayusin ang simpleng silid na ginawa ni Jun, tinanong ni Rhea kung nasaan ang pamilya niya. Inamin ni Jun na wala siyang pamilya. Namigay si Rera ng mga brochure sa iba't ibang paaralan, pero makalipas ang 1 linggo, walang nag-enroll. Nang araw na iyon, tinanggap ni Rera ang imbitasyon ni Yoon Seok na kumain. Minsan, tinanong niya si Rera kung bakit umaasa siya kay Jun, na ngayon lang niya nakilala. Nag-alok si Yoon Seok ng pautang kay Rhea para sa kapital at iba pang pangangailangan para mabayaran ang utang niya kay Jun. Sinabi niyang mas komportable siyang umasa kay Jun sa ngayon. Isang araw, may bangkay na inanod sa dalampasigan. Pagkatapos suriin, nakilala ang bangkay bilang si Sun Woo-jun. May detective na tumawag kay Mrs. Jo at ipinaalam na nalunod ang kanyang anak. Hindi pa alam kung bakit nasa bangkay ang ID ni Jun at ano ang motibo sa likod nito. Hindi na dapat pagdudahan ang kakayahan ni Rera na maakit ang puso ng iba. Kaya lalo siyang nagustuhan ni Mrs. Jin at itinuring na parang kapatid. Dahil walang estudyante ng 1 linggo, nag-enroll si Jun sa piano lessons at binayaran lahat ng bayarin. Natuwa si Rera dahil si Jun ang kanyang unang estudyante. Pero ilang sandali lang, dumating din si Yoon Seok para sa parehong dahilan. Matapos turuan si Yoon Seok, napansin ni Rhea na magaling na siya sa piano base sa postura at paglalagay ng daliri. Sa huli, ipinakita ni Yoon Seok ang galing niya sa pagtugtog ng kantang paborito ni Rhea, Someone Who Is Falling in Love. Medyo nainis si Jun nang makitang lumalapit si Yoon Seok kay Rhea at gustong ihatid siya pa uwi. Pero bago umalis, may sinabi si Rhea na nagpaalala kay Jun ng trahedyang pagkawala ng minamahal niya noon. Sa bandang huli, pinigilan ni Jun si Rhea umuwi dahil gusto niyang makasama siya. Nagulat si Rhea sa kakaibang kilos ni Jun, pero dahil naghihintay si Yoon Seok, umuwi siya ng may alalahanin. Pagdating sa isang kanto, hiniling ni Rhea kay Yoon Seok na ihinto ang kotse. Sa huli na natili si Rhea sa bahay ni Jun, at nag-usap sila ng maraming bagay tungkol sa buhay. Hindi tulad ni Jun, na umaamin na wala siyang pangarap. Mayroong gusto si Rhea na mga putahe matapos mawalan ng trabaho. Pangarap ni Rhea na balang araw, maraming estudyante ang kanyang tutoring center. Kinabukasan, hinanda ni Jun ang breakfast menu na gusto ni Rhea. Habang naghihintay ng oras, si Rhea ay madalas na tumutugtog ng kanta na nagpapaligaya kay Mrs. Jin at mga kaibigan dahil sa musika ni Rhea sa salon. Samantala, kailangan ni Jun na magtrabaho sa hardin na pag-aari ng matandang lalaki, si Mr. Manbok. Noong araw na iyon, sumali si Manbok sa klase ni Rhea bilang estudyante. Gusto ni Mr. Manbok na kumanta ng isang kanta na tinugtog ni Rhea sa parke. May kariton si Manbok, kaya akala ni Rhea ay isang magbuburak siya. Ngunit natuklasan niya, siya pala ang may-ari ng building kung saan umuupa si Jun at naroon ang salon ni Mrs. Jin.
Samantala, sa istasyon ng pulisya, si Mrs. Joe ay nakipagkita sa tiktik na nagbigay alam kung ang resulta ng DNA test sa bangkay ay hindi niya anak. Si Mrs. Joe ay nanghimok sa tiktik na agad hanapin si June dahil ang ID niya ay natagpuan sa parehong dalampasigan. Tila galit din siya kay Kuminsu, ang lalaking binayaran niya ng malaki para hanapin si June, ngunit wala pang resulta. Ang pagdating ni Eun Seok sa trabaho ay nagpahirap kay June. Tinanong niya kung ano ang layunin ni Eun Seok sa pagmamasid sa kanya. Inamin ni Eun Seok na kumakain lang siya at walang ibang layunin. Isang magandang babae na si Young Ju, dating asawa niya ay bumisita kay Eun Seok. Gayunpaman, nananatili silang hindi komportable sa isa't isa at inamin ni Eun Seok na nag-aaral ng piano. Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Young Ju si Eun Seok at tinanong si Mrs. Jin kung ang piano tutor na binisita ni Eun Seok ay isang bata at magandang babae. Pero dahil nakatulog sa salon, hindi nakilala ni Young Ju si Rera nang yayain ito ni Eun Seok pagkatapos ng piano lesson. Dinala ni Rera si Eun Seok sa food stall ni Jun kahit nag-aalangan siya dahil doon na siya kumain kanina. Nagkataon, nandoon din sina Hayung at Sayangje, kaya akala ng isang empleyado maraming fans si Jun. Walang paligoy-ligoy, sinabi ni Eun Seok na siya'y diborsyado na. Nagulat si Rera dahil hindi niya inasahan na ibabahagi ni Eun Seok ang personal na kwento sa mga bagong kakilala. Pagdating niya galing hapunan, kay Mrs. Jin siya nakatanggap ng bulaklak na walang pangalan ng nagpadala. Una nilang akala para kay Rera ito mula sa isang fan ng may-ari ng Twinkle Star account. Sa labas, may lalaking nakatingin sa apartment na tinitirhan ni Rera. Bago matulog, tinawagan ni Rera si Jun at sinabi na naayos na ang kotse niya. Hiniling niya kay Jun na ihatid siya sa workshop para kunin ito. Kinabukasan, papunta sa workshop, nakita ni Jun si Rera mula sa malayo na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi niya kilala. Iyon pala ang lalaking naghahanap sa kanya. Hindi nakita ng lalaki si Jun dahil mabilis siyang umalis. Masayang-masaya si Rera na nakapagmaneho ulit ng kanyang kotse. Regalo pala ng yumaong ama. Naawa si Hayong nang makitang natutulog si Rera sa kotse, kaya sinamahan niya ito sa huling gabi. Nang ibebenta na ni Rera ang kotse, dumating si Jun at kinansela ang pagbebenta. Ayaw niyang itapon ni Rera ang mga alaala, kaya binigyan siya ng palugit sa pagbabayad. Sa halip, inalok niya si Rera ng trabaho bilang kanyang personal na trooper. Bumisita sila sa mataas na lugar para makita ang ganda ng mga ilaw ng lungsod sa gabi. May nakaraang pangyayari na nagpaiyak kay Jun na nagpalungkot din kay Rera. Kinabukasan, napansin ni Eun Seok ang kotse ni Rera sa apartment na di niya ibinenta. Nagpunta si Eun Seok sa Seoul para magpatingin sa doktor doon. Bigla, nakita ni Yang ang senior niya at binati ito. Mukhang gusto ni Yang ng bagong girlfriend pero di pa niya makontak si Rera. May larawan sa board na nakakuha ng pansin ni Yoon Seok. Nandoon si Jun sa event ng ospital. Nagulat si Yoon Seok nang malaman na si Jun pala ay anak ng may-ari ng ospital. Tumakas siya noong high school at naalala niya si Jun na nakilala niya sa isang seminar sa Sunhwa Hospital, 1 taon na ang nakalipas. Tuwing uuwi si Jun, laging may tugtugin si Rera para sa kanya. Kunwari, walang pakialam si Jun at uminom agad, pero naramdaman ni Rera na parang mas matangkad siya. Isang araw sa salon ni Mrs. Jin, may dumating na gwapong customer na si An Jungo. Dahil sa isang aksidente, si Mrs. Jin ay nagkamali at kinupit ang buhok ng lalaki ng sobrang ikli. Mabuti na lang at di galit si Jungo, pero si Mrs. Jin ay nakaramdam na ng matinding pagkakasala. Nang gabing iyon, si Jungo, galit kay Mrs. Jin, dinikita ng hawakan ng pinto ng salon para mailabas ang inis. Dahil sa pagkamausisa kay Jun, pumunta si Yoon Seok sa tindahan at nag-iwan ng gamot sa tray. Nakita ito ni Jun. Naalala niyang nakita si Yoon Seok sa ospital nang ibigay niya ang bagay na iyon. Sa huli, nag-alala si Jun na baka matuklasan ni Yoon Seok ang tunay niyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, kinausap ni Jun si Yoon Seok para alamin kung gaano karami ang alam nito. Kaya ni Yoon Seok ipaalam sa pamilya ni Jun ang kinaroroonan niya, pero hindi niya ginawa para malaman ang motibo. Hiniling din niya kay Jun na maging tapat kay Rera, lalo na tungkol sa pagiging estudyante niya. Nang bumalik ang ama ni Jun sa Korea, patuloy siyang nagtatanong, pero sinabi ng ina na abala pa rin si Jun sa pagtuturo. Alam ni Mrs. Jo na magagalit ang asawa kapag nalaman na tumakas si Jun kamakailan. Habang si Mrs. Jun dumikit kamay sa bakal na pandikit, si Jungo nag-enroll sa piano. Ilang sandali pa, dumating si Ji Manbok, unang araw ng pagsasanay. Kahit mahirap, natututo siya ng piano. Masigla si Ji Manbok, gayon din si Rera. Matiyaga at masayang nagtuturo. Papalapit ang gabi, wala pa si Jun.
Nag-aalala si Rera. Pumunta siya sa dating trabaho ni Jun, bago ang mga food stall. Nagluluksa pala si Jun sa pagkawala ng kaibigan, si Jihyun, namatay sa aksidente. Nahirapan si Jun. Inakala ng mga kaibigan, siya'y may sala sa aksidente ni Jihyun. Ang pinakamabigat kay Jun, na aksidente si Jihyun nang pupunta sa event niya. Nawalan ng focus si Jun sa pag-aaral, binaliwala ang mga pagsusulit. Galit ang ama. Nang araw na iyon, nagulat ang ina ni Jun nang umalis siya sa bintana. Hanggang ngayon, lalong nalulungkot siya dahil nabigo ang hired help at pulisya na mahanap si Jun. Nang mapagtanto na maaaring ibunyag ni Yoon-seok ang plano, nagpaalam si Jun kay Rera kung sakaling umalis siya nang walang paalam. Nalungkot si Rera nang marinig ito, lalo na't sinabi ni Jun na gusto niyang mag-isa. Sa harap ng kanyang negosyo, nakakita si Rera ng batang gustong mag-aral, ngunit walang pera. Masayang inanyayahan ni Rera ang bata na tumugtog ng piano. Mula sa kwento ni Jamin, nalaman ni Rera na tuwang-tuwa pala si Jun sa musikang tinutugtog niya pagdating sa bahay. Ngunit sadyang nagpanggap na walang pakialam si Jun sa harap ni Rera. Noon, nakiusap si Rera kay Jun na manatili dahil hindi pa nababayaran ang kanyang mga utang. Sa huli, nagpasya si Jun na manatili sa lungsod para makipagkasundo kay Yoon-seok. Alam ni Jun na nagpapanggap din si Yoon-seok sa harap ni Rera bilang kaibigan ng kanyang nobyo. Dahil pareho silang may lihim, napagkasunduan nilang mamuhay gaya ng dati at kalimutan ang usapin ng isa't isa. Nang makitang lumalapit si Yoon-seok kay Rera, nainis si Jun. Kaya sinundan niya sila kahit saan, kahit kumain lang ng ice cream sa kalsada. Pinag-uusapan nila ang Twinkle Star account na makikipagkita kay Rera sa isang cafe bukas. Sobrang excited sila, kaya binalak nilang sumama kay Rera at i-record ang pagkikita. Dumating na ang araw ng pagkikita ni Rera sa Twinkle Star account. Nakamakulay na damit at makeup, pumunta si Rera sa cafe. Sa simula, inakala nilang si Hungo ang may-ari ng account. Inamin ni Junho na napagkamalan siya ni Rera dahil nakipagkita lang siya sa kaibigan sa cafe. Hindi nakasama ni Jun si Rera dahil nakipagkita siya kay Ji Manbok para sa isang mahalagang bagay. Nang umagang iyon, Ji Manbok ay kinausap ni Kim In-koo para alamin kung nasaan si Jun. Noon, sinabi ni Manbok na hindi niya alam kung nasaan si Jun. May dahilan siguro si Jun sa pagtakas. Sinabi ni Jun na uuwi siya kapag dumating na ang tamang panahon. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin nagpakita ang lalaki sa likod ng Twinkle Star account, kaya't si Rara at ang iba ay umuwi na. Nagpadala sila ng mensahe na kailangan nilang kanselahin ang appointment dahil sa isang mahalagang bagay. May kakaibang nabunyag sa silid ni Jungo. Maraming larawan ni Rara ang nakadikit sa dingding. Ang mga larawang ito ay kinuha mula sa social media ni Rara. Ngunit, hindi pa rin tiyak kung si Juno nga ba ang may-ari ng Twinkle Star account. Dahil sa pagkausisa, naisip ni Rara na si Yoon-seok ang Twinkle Star guy base sa mga mensahe at kilos nito. Ngunit nang sabihin niya ito kay Jun, hindi ito umimik. Sinabi niya kay Rara na huwag basta-basta gumawa ng konklusyon. Kinabukasan, gusto ni Rara na pasalamatan si Yoon-seok sa kanyang kabaitan. Dahil hindi makaalis si Yoon-seok, si Rara ang gumawa ng gimbap kasama sina Mrs. Jin at iba pang mga ina. Tinulungan siya ni na Mrs. Jin at iba pang mga ina sa paggawa ng gimbap. Pagkatapos ihatid ang pagkain kay Eun-seok, tumigil si Rara sa tutoring center. Doon, nakakuha siya ng ideya at umasa na marami ring mag-aaral ang kanyang center. Kailangan ni Rara ihanda ang isang estudyante para sa paligsahan sa musika upang mas makilala ang kanyang pangalan. Isa sa mga estudyanteng maaasahan niya ngayon ay si Jamin, na tila may pambihirang talento. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan nakatira si Jamin. Habang tinuturuan ni Rara si Jungo, medyo nag-aalala si Jun dahil mukhang kahina-hinala ang lalaki mula pa noong una. Hiniling niya kay Mrs. Jean na bantayan si Rara habang kasama niya ang lalaking iyon. Sa kabilang banda, si Mrs. Joe ay nakipagkita kay Mr. Manbok at binigyan siya ng pera para tulungan siya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Jun. Habang pabalik na siya sa Seoul, si Mrs. Joe ay saglit na nakakita kay Jun na may kasamang babae. Ngunit nang lumapit siya, nawala na si Jun. Nalaman na si Mrs. Joe pala ay dumalo sa kasal ni Rara dahil kilala niya ang mga magulang ng mapapangasawa nito noon. Kinausap ni Manbok si Jun at hinimok umuwi dahil nag-aalala ang kanyang ina. Ibinigay din niya ang perang ipinagkatiwala ni Mrs. Joe pero tinanggihan ito ni Jun noon. Samantala,
Inimbitahan ni Yeon Seok si Rara sa parke ng apartment para ibalik ang lunchbox. Sa working holidays, hiniling ni Jun kay Rara na hanapin ang address ni Jaemin. Nakita nila ang kaguluhan sa tirahan ni Jaemin. Nalaman ni Rara na walang ina si Jaemin at madalas nag-iisa habang nagtatrabaho ang ama. Nag-alok si Rara ng libreng aralin kay Jaemin basta't masipag siyang magsanay. Kahit marunong sa piano, di pala nakakabasa ng sheet music si Jaemin dahil sariling turo. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Rara si Jaemin na maghapunan kasama si Mrs. Jean sa bahay nito. Nagseselos si Hayang sa atensyon ni Rara at Jun sa isa't isa. Nalungkot siya nang tanggihan ni Jun ang kanyang pag-ibig. Sa huli, balak ni Hayang na i-match si Rara kay Yoon Seok. Kasama si Seonggi, nag-set siya ng movie night kasama Yoon Seok at Rera, tapos kinansela. Kaya sa huli, si Rera at Yoon Seok lang ang nanood. Si Jun, bagong uwi, masayang naghanda ng pagkain para kay Rera. Pero di umuwi si Rera. Nalaman ni Jun na kasama pala ni Rera si Yoon Seok sa sinehan. Bigla niyang hinila si Rera, ayaw niyang mapunta kay Yoon Seok ang atensyon nito. Sa sinehan, matapang na umamin si Yoon Seok kay Rera. Mahinahon siyang tinanggihan ni Rera sa oras na yon. Pinasalamatan niya si Yoon Seok sa lahat ng tulong at atensyon nito. Nakita niya sina Rera at Yoon Seok mula sa malayo, naisip ni Jun na sinundo niya si Rera dahil ayaw niyang pauwiin ito ng gabi. Ngayon, nasa dilema si Jun kung ipapahayag muna ang damdamin o ibubunyag na siya ang pinakabatang miyembro ng power group ng ospital. Kahit hindi talaga nag-practice si Jungo, hiniling lang niya kay Rera na tumugtog ng mga kanta ayon sa gusto niya. Hindi sinasadya, narinig ni Jun ang usapan ni na Mrs. Jo at biyena ni Rera tungkol sa buhay ni Rera na nagpapatakbo ng kurso sa labas ng lungsod. Curious, bumalik si Jun sa tirahan ni Rera para makita ang babaeng type ni Yoon Seok, kahit sa larawan lang. Ngayon, nagsisimula ng magpakita si Jun ng damdamin para kay Rera. Sa cable car, sinabi niyang si Rera ang nagbibigay ng saya sa kanya sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nagsimulang hanapin ni Ko Min-se si Jun sa ospital, kung saan dinala niya si Mr. Manbok noong malubha ang kalagayan nito. Sabi ng nurse, nakita raw si Jun kasama ang babaeng pianist na pasyente sa ospital na iyon. Naalala ni Min-se na may koneksyon pala kay Jun ang tutor na nagbigay sa kanya ng brochure. Dala ang brochure, nagmadali si Min-se hanapin ang lugar ng pagtitipon. Nang walang tao sa bahay ni Jun, dumaan si Ko Min-se at nakumbinsing nandoon si Jun. Gusto ni Ko Min-se iuwi agad si Jun, pero nang tumawag kay Mrs. Jo para magpaalam, hindi ito sumagot. Sa kasamaang palad, nagkasagutan sina Ko Min-se at Jungo, akala niya kapalit niya ito. Inakala niyang bago itong tauhan ni Mrs. Jo. Dahil sa kapabayaan, nasugatan pa sa ulo si Ko Min-se nang salakayin siya ni Jungo. Para walang bakas, kinuha ni Jungo ang pitaka at telepono ng lalaki. Si Ko Min-se ay tinulungan ni Mrs. Jean na agad siyang dinala sa ospital. Walang nahanap na pamilya ni Ko Min-se ang mga investigador. 2 araw na siyang walang malay. Naging hindi komportable si Rera nang dumating si Jungo sa tutoring center na may dalang bulaklak, lalo na nang maging agresibo ito at subukang hawakan siya. Hiniling ni Rera kay Jungo na itigil ang mga aralin kung may ibang intensyon siya. Pagkatapos, bumili si Jungo ng regalo para kay Rera sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Jun. Nakita ni Jun ang bastos na ugali ni Jungo, kaya agad siyang umuwi at pinalaan si Rera na mag-ingat sa lalaking iyon. Sinabi ni Rera na hindi na nag-aaral si Jungo sa kanya. Kinabukasan, hindi man lang kumibo si Rera ng style ni Hayon ang buhok niya sa napakataki na paraan. Nang araw na iyon, binalak ni Rera na anyayahan ang mga kapitbahay na nanay para panoorin ang ensayo ni Jamin para sa paligsahan bukas. Masigasig sila at sinuportahan si Jamin, kabilang ang paghahanda ng suit at pagdalo sa event. Nag-aalala si Mrs. Jo dahil nawalan ng contact kay Ko Min-se, lalo na't hindi na niya ito maabot dahil nasa kamay ni Jungo ang telepono ni Ko Min-se. Nang maramdamang may itinatago ang asawa, nagsimulang magtanong ang ama ni Jun sa confidant niya. Tinanong niya ang kinaroroonan ni Jun at ang pang-araw-araw na gawain ng kanyang asawa. May masamang nangyari kay Jamin bago siya umalis para sa event. Biglang lumapit si Jungo at pinilit siyang sumama. Mas malala pa, hinila niya ang kamay ni Jamin hanggang sa lumipat ang mga buto. Di ko alam bakit gusto ni Jungo kidnapin si Jamin, pero umalis siya agad nang makita si Rera. Noon, di sinabi ni Jamin na di na niya magalaw ang kanyang kamay. Sa harap ng mga hurado't manonood, nadiskwalipika siya dahil sa paggamit ng isang kamay lang. Biglang naalala ni Rera noong bata siya, tanging ama niya ang umalo sa kanya nang mabigo siya. Inalok niya ang suporta kay Jamin kahit hindi nito na ipakita ang talento niya sa araw na iyon.
Nagpatuloy sila sa pagkikita sa restaurant dahil gusto ni Eun Seok silang i-treat. Mainit ang atmosfera dahil hindi sila pamilya. Kumpleto sila sa isa't isa at ginagawang mas malakas na tao si Rera kaysa dati. Habang inihahatid si Jamin, nalaman ni Eun Seok na may binata, estudyante rin ni Rera sa piano na nagpapunta kay Jamin. Bigla, habang nasa restaurant si Rera, may tumawag na nagpapailipat ng kotse niya. Ngunit pagkatapos, nawala si Rera at hindi na makontak. Natakot si Eun Seok at agad bumalik sa restaurant. Kasama si Jun, naghiwalay sila at nahanap ang cellphone ni Rera sa parking lot. Sinusubaybayan pala ni Jun si Jungo na humantong sa isang liblib na boarding house. Nagulat si John nang buksan ang silid na puno ng lumang larawan ni Rhea. May voice message card si Jungo mula kay Rhea. May mga bagay doon na nagpaalala kay John ng dating lugar ng pagsasanay. Agad pumunta si John sa lugar na iyon at doon nakakulong si Rhea. Sa isang nakagapos na estado, walang magawa si Rhea at tinanong ang intensyon ni Jungo sa pagkidnap. Mukhang psychopath si Jungo na obsesado sa magagandang babae tulad ni Rhea. Nang marinig si Geun, sinubukan ni Rhea ihulog ang katawan sa sahig dahil di makasigaw dahil sa pagkakatakip ng bibig. Nalaman ni Geun kung nasa ang silid si Rhea at binugbog niya si Jungo ng todo. Nagtamo ng pinsala sa ulo si Jungo mula sa matigas na bagay habang nawalan ng malay si Rhea. Nakita ni Geun ang vital signs at dugo ni Jungo kaya inakala niyang patay na ito. Samantala, si Manbok sa bahay ni Geun nalaman na nasa malaking gulo si Geun matapos iligtas si Rhea. Dinala si Geun sa presinto para sa interogasyon habang sina Rhea at Salarin ay dinala sa ospital. Kinilala ng isang detektib si Geun bilang anak ni Mrs. Jo, mayamang babae mula sa Seoul na dumating para magtanong tungkol sa paghahanap kay Geun. Si Manbok gustong sabihin kay Mrs. Jo pero laging pinipigilan ni Geun. Kinabukasan, si Mrs. Jo ay pumunta sa istasyon ng pulisya dahil tinawagan siya ng detektib. Pagkatapos malutas ang kaso ni Geun, si Mrs. Jo ay dinala siya pauwi dahil di nakulong si Geun bilang menor de edad pa. Sa salaysay ng detektib, nagulat si Hayang at Sayang Ji na kaedad pala nila si Geun. Wala silang nagawa ng pilitin si Geun ng magulang na umalis sa maliit na bayan. Gayunpaman, patuloy na naghanap si Geun ng pagkakataon para tumakas. Nag-aalala siya dahil di niya alam ang kalagayan ni Rhea. Sa ospital, nagkamalay na si Rhea. Ngunit, nakilala niya si Komin Seo na nagsiwalat ng tunay na pagkatao ni Geun. Sumakay siya ng taxi papuntang istasyon ng pulisya pero huli na siya dumating. Nang subukan ni Geun tawagan si Rhea sa tulong ni Sayang Ji, nalaman na si Mrs. Jo pala ay binabantayan si Rhea at ginagamit bilang pain para lumitaw agad si Geun. Nang gabing iyon, dumating ang ama ni Geun sa Anpo City na lalong nagpanik kay Mrs. Jo ng husto. Ang pagkakulong sa bahay ng isang buwan ay nag-frustrate kay Geun. Tumanggi siyang kumain at mag-aral nang kinuha ng nanay ang phone niya, di na siya makausap si Rhea. Samantala, naramdaman ni Rhea na may kulang sa kanyang buhay. Inilihis niya ang isip sa pagkain ng marami at paggawa ng mga bagay na di niya dati gusto. Araw-araw, patuloy na tinuturuan ni Rhea si Manbok ng piano. Paminsan-minsan, dumarating si Eun Seok para tingnan si Rhea at tulungan siya. Nabunyag na ang misteryo tungkol sa ID ni Geun na nakita sa body bag. Lumabas na ninakaw pala ng lalaki ang pitaka ni Geun sa palengke. Naging mas malapit si Komin Seo kay Jingir Jan, ang babaeng nagligtas sa kanya nang masugatan siya sa ulo ilang araw na ang nakalipas. Dahil sa galing ni Ji Manbok sa piano, balak ni Rhea mag-event at anyayahan ang mga kapitbahay. Gusto niyang maging masaya si Ji Manbok at makaramdam ng pride sa pagtugtog ng paboritong kanta ng pumanaw niyang asawa. Nang araw na yon, habang abala ang matatanda, binalak ni Hayang at Seonggi na bisitahin si Sol Jun. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, nakarating ang dalawa sa malaking bahay ni Jun. Subalit, si Mrs. Jo ay nagpalayas sa kanila sa pamamagitan ng kanyang katulong, nag-aalala na baka maapektuhan ang isip ni Jun. Mula sa kanyang silid, nakita na pala ni Jun ang pagdating ng kanyang mga kaibigan, kaya sinadya niyang magkunwaring nahimatay. Mabilis na dumating ang ambulansya dahil akala ni Mrs. Jo na kulang sa nutrisyon si Jun dahil sa hindi pagkain. Nang gabi, niloko ni Jun ang mga medikal na tauhan at nagpalit siya kay Seonggi. Hiniling ni Jun kay Seonggi na siya ang magpanggap na pasyente. Samantala, nakipagkita siya kay Rhea sa Unpo dahil marami siyang dapat ipagtapat dito. Si Mr. Manbok ay maganda ang naging pagtatanghal.
Naantig ang lahat sa pagganap ng gitnang edad na lalaki dahil totoong-totoo ang kanyang damdamin. Pagkaalis ng mga kapitbahay, nalungkot si Rera at naisip si Jun. Bigla na lang, lumitaw si Jun sa harapan niya. Nagpagaan ng kalungkutan ni Rera ang pagdating ni Jun at nagbisikleta sila sa paboritong lugar sa Unpo. Ipinaliwanag ni Jun ang pagtakas niya dahil sa hindi komportable sa pamilya at pagsisisi sa pagkamatay ng kaibigan. Ngunit ngayon, dahil sa mga karanasan niya kay Rera, nabago na ang pananaw niya sa tadhana ng bawat tao. Para sa kanya, hindi hadlang ang agwat ng edad nila ni Rera sa kanilang pagmamahalan. Si Mrs. Joe ay natuklasan din ang pagkawala ni Jun. Nang suriin ng doktor ang pasyente, napagtanto ni Mrs. Joe na hindi ito ang kanyang anak. Maya-maya, tumawag si Jun sa kanyang ina at nangakong uuwi siya ng gabing iyon. Hiniling niya sa dalawang kaibigan na ihatid siya pabalik sa Unpo ng pribadong driver. Matapos makita si Rera, mas masigasig na si Jun sa pag-aaral at mabait sa kanyang ina. Hiningi niya ang pagbabalik ng telepono para makausap si Rera at mga kaibigan nito. Nakatanggap ng balita si Joe na mas pursigido si Jun pumasok sa mathematics faculty. Ilang araw matapos dumating sa Seoul, nakatanggap si Jun ng balitang nahulog si Rera sa bisikleta niya na nagtulak sa kanya na pumunta agad sa ospital kung saan siya ginagamot. Sa swerte niya, minor injuries lang sa pulso ang natamo ni Rera. Kahit na sa araw na yon, hinihintay si Jun ng mga magulang at isang tutor para sa isang konsultasyon. Nainis din dito si Mrs. Joe at gusto niyang makilala si Rera. Ayaw niyang mabigo ang pag-aaral ni Jun dahil sa pag-iisip sa pag-ibig. Nadama ni Mrs. Jean at ng kanyang mga kaibigan na bantaan ni Mrs. Joe si Rera, kaya naisip nila na bantayan ang pagpupulong. Naintindihan ni Rera ang hiling ni Mrs. Joe kahit na mahirap. Naiintindihan niya dahil walang magulang na natatakot para sa kinabukasan ng kanilang anak. Nangako si Rera na ibabalik niya si Jun sa lugar niya. Pagkatapos, ibinalik ni Rera ang pera ni Jun para hindi na sila may koneksyon. Isang araw, nakilala ni Rera si Jun sa Seoul at iniwan niya ang liham bago umalis. Hiniling sa liham kay Jun na magtuon sa pag-aaral at kalimutan si Rera. Sinabi sa liham na mabubuhay ng maayos si Rera kasama ang mga malapit sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan ni Jun na ikakasal na sina Rera at Yoon Seok. Sumugod si Jun sa simbahan at inilayo si Rera mula sa kasal nila ni Yoon Seok. Ngunit, ito pala'y promosyon lang ng bagong wedding organizer Nina Hayang at Seonggi. Napahiya si Jun dahil kumalat online ang kanyang imahe sa education company. Hindi pa rin nalulutas ang misteryo ng Twinkle Star account, ayon kay Yoon Seok. Lalo na't nalaman na ang nagpadala ng piano para kay Rera ay si Mr. Man-book. Nang tanungin kinabukasan si Mr. Man-book, inatake siya sa puso at dinala ni Rera sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, si anak ni Man-bok ay dumating, kaya umuwi na si Rara. Ibinahagi ni Rara ang malungkot na balita kay Gi-hun sa telepono. Ngunit, hindi siya umalis sa Anpo dahil may pamilyang naghihintay kay Man-bok. Hiniling niya kay Gi-hun na magtuon sa nalalapit na entrance exam sa universidad. Dahil sa problema sa pondo ng ospital, balak ng anak ni Man-bok na ibenta ang tinitirhan ni Rara at Mrs. Jean. Nalungkot sila sa desisyon dahil marami silang alaala roon. Iminungkahi nila na makipagkita si Rara kay Moon, na akala nila'y kontrabidang kumuha ng kumpanya ng ama ni Rara. Ngunit, napag-alaman na si Moon ay isang amateur actor na at hindi naman kahina-hinala. Maging ang insidente sa cruise ship ay isang dula lamang pala. Nagbigay pa siya ng kaunting pera at nangakong tutulungan si Rara. Isang araw, nakasalubong ni Gi-hun ang dating kaklase na may gusto sa kanya. Ang babae ay kilala bilang Batang Gayong. Inanyayahan niya si Gi-hun sa kape, sinabing tinanggap siya mag-aral sa ibang bansa. Umaasa siyang mag-aaral si Gi-hun doon, ayon sa pangako niya sa yumaong kaibigan. Nang makita ni Gi-hun si Rara sa cafe, iginiit ni Gayong na sumama sa lugar. Ngunit pagdating sa cafe, nakatulog si Gi-hun. Kaya dinala siya ni Gayong pauwi. Dahil dito, naisip ni Rara na may masamang nangyari kay Gi-hun. Sa huli, pumunta siya sa bahay ni Gi-hun para tingnan ang kalagayan nito. Nagulat si Rara nang makakita ng dalaga na lumalabas sa bahay ni Gi-hun. Natiyak niyang may relasyon sila nang marinig ang usapan nila ni Mrs. Jo.
Nakipag-usap si Rara kay Gayong na humingi na tapusin ang relasyon nila ni Gi-hun. Bumalik si Rara sa Anpo, nagtataka kung may bagong kasintahan na si Gi-hun. Salungat sa masayang damdamin ni Hayang at Sayang, ngayong opisyal na sila. Kinabukasan, ibinahagi ni Rara ang bumabagabag sa kanya. Humingi ng tulong sina Hayang at Sayang kay Kuminsu para maniktik kay Gi-hun at sa babae. Nang gabing iyon, hiniling ni Gi-hun kay Rara na magkita, ngunit malamig na ang kanyang pakikitungo. Hiniling niya kay Rara na lumayo sa kanyang buhay. Nais ni Gi-hun na wakasan ang kanilang relasyon. Sinabi rin niya na mag-aaral siya sa ibang bansa. Sa gitna ng kalungkutan dahil sa pagbabago ni Gi-hun, tumawag ang guro ni Rara sa piano. Sinabi ng babae na babalik siya sa Korea sa lalong madaling panahon. Isang linggo ang lumipas, sinundo ni Rara ang guro habang inihatid ni Gi-hun ang kaibigan sa Amerika. Dahil sa pagkausisa sa gamot ni Eun-seok, hiniling ni Youngju, dating asawa, ang gamot. Pagkatapos ay ipinasuri niya ang gamot sa laboratorio. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Youngju dahil bitamina lang pala ang gamot. Matapos kausapin ang guro sa piano, nagpasya si Rara na mag-aral sa ibang bansa. Ayaw ng babae na malunod si Rara sa kalungkutan. Umaasa siya na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Rara. Si Eun-seok, nang malaman ang desisyon ni Rara, ay hindi makatulong kahit nalulungkot sa paghihiwalay nila. Bago umalis si Rara, sinabi ni Eun-seok na si Gi-hun ang may-ari ng Twinkle Star account. Samantala, nakita si Gi-hun na nag-iimpeke ng kanyang mga gamit. Si Gi-young-jo ay labis na nalungkot nang makitang umalis ang kanyang anak. Hindi siya papasok sa kolehiyo, kundi magpapagamot. Hindi alam ng mga magulang ni Gi-hun na ang pagdurugo ng ilong at panghihina niya ay dahil sa leukemia. Kaya gusto ni Gi-hun makipaghiwalay kay Rara dahil mag-chemotherapy siya sa ibang bansa. Ayaw ni Gi-hun na malungkot si Rara dahil maikli na lang ang kanyang buhay. Bago magpagamot, humingi ng pahintulot si Gi-hun sa ina na magpaalam kay Rara. Dumaan din siya sa Unpo para makipagkita sa mga kaibigan at magdaos ng maliit na party. Napaisip si Eun-seok sa sinabi ni Jun na hiniling sa kanya na alagaan ng mabuti si Rera. Ang mga araw ay naging buwan. Paminsan-minsan, tinatawagan ni Jun si Rera sa ospital. Pumapayat siya dahil sa sakit, pero alam ni Rera na abala si Jun sa pag-aaral at masikip na schedule. Si Mrs. Jin ay nagplanong magdaos ng pagdiriwang ng Pasko sa loob ng 3 buwan. Inimbitahan ni Rera si Jun sa event. Nang araw na iyon, nakatanggap si Rera ng magandang balita dahil gumaling na si Mr. Manbok at makakauwi na. Binigyan niya siya ng liham mula kay Jun at hiniling kay Mr. Manbok na basahin ito. Ilang buwan nang pinag-aaralan ni Jun ang kanta para kay Rera habang nagpapagamot. Dumating ang Pasko at naghanda ng music performance si Rera at ang iba pa. Ngunit matapos ang ilang oras, hindi pa rin dumating si Jun. Nakatanggap si Rera ng mensahe na naantala ang flight ni Jun dahil sa niebe. Nagpadala si Jun ng practice video na pinatugtog ni Seonggi habang tumutugtog si Rera. Naantig ang lahat sa pagtatanghal at na-miss nila si Jun na darating daw kinabukasan. Bigla na lang tumulo ang luha ni Manbok. Yun pala, pamamaalam ang sulat ni Jun at hiling na manatiling malusog si Manbok. Umaasa si Jun na magkikita pa sila dahil may malubhang sakit siya ngayon. Napakagaling din ng mga pagtatanghal ni Eun-seok. Dahil dito, umaasa ang kanyang ex na maayos ang kanilang relasyon. Kinabukasan, sa halip na si Jun, si Geng-jo ang dumating para makita siya. Ipinaliwanag niya na hindi na makakabalik pa si Jun. Ang video at mensahe kagabi ay ipinadala pala ni Madam Jo. Nalaman na ang video ay naitala ni Jun 1 buwan na ang nakalipas. Itinago ni Jun ang kanyang kalagayan para hindi magmukhang may sakit sa harap ni Rera. Nang marinig ni Rera ang sinabi ni Mrs. Jo na pumanaw na si Jun, napaiyak siya. Si Mrs. Jo ay nagpasalamat, sinabing ang presensya ni Rera ang nagbigay lakas kay Jun sa buong paggamot. Ang malungkot na balita ay bigla nagulat sina Jun at Eun-seok. Hindi nila inasahan na aalis si Jun ng ganoon kaaga. Makalipas ang 5 taon, nanatili si Rera sa Unpo at kinansela ang pag-aaral sa ibang bansa. Nakatuon siya sa pagnenegosyo at pagtuturo ng piano. Sina Hayang at Seong ay nagpakasal at nagkaroon ng anak na lalaki.
Bumubuti ang relasyon ni na Yoon Seok at Young Ju at balak nilang magkasundo. Natutunan nila ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Napagtanto nila na hindi sila maaaring maghiwalay dahil sa mga pinagdaanan nila. Sa kabila ng sakit ng kahapon, matagumpay na nakabangon si Rara. Isa na siyang respetadong guro at may-ari ng isang piano academy, patuloy na ibinabahagi ang musika at inspirasyon sa iba. Habang pinapakinggan niya ang musika ng bagong henerasyon, isang pamilyar na presensya ang bumungad sa kanya. Si June, buhay at nakangiti. Sa gitna ng pagkalito at pagluha, ipinaliwanag ni June na hindi siya talaga namatay. Sa halip, lihim siyang sumailalim sa isang matagal na gamutan, piniling lumayo upang hindi makitang unti-unti siyang humina. Nang tuluyang gumaling, saka lamang siya nagpakita. Buo ang loob na bumalik kay Rara. At sa pag-uusap nilang muli, sa muling pagkikita ng dalawang pusong naghintay, nagtapos ang kwento, hindi sa kalungkutan, kundi sa pag-asa, sa muling pagtibok ng pag-ibig, at sa musika na muling nagbuklod sa kanila.